ang lihim ng arko ni Noah at kung paano talaga ito gumana sa loob. Paano kung ang totoong sikreto ng arko ni Noah ay mas advanced pa kaysa sa akala natin? Sa loob ng libu-libong taon, ang kwento ng arko ni Noah ay inakalang alamat lang, isang simpleng istorya para sa mga bata. Pero ayon sa mga bagong tuklas ng mga eksperto at inhinyero, baka mas totoo, mas teknikal at mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa iniisip natin. Paano nga ba pinatakbo ang higanteng barkong ito nang walang kuryente? Saan galing ang tubig? Paano na-handle ang libu-libong hayop araw-araw? At totoo ba talaga ang mga sukat nito? Ngayon, bubuksan natin ang pintuan ng arko at ilalantad ang mga lihim na posibleng magpabago sa pagtingin mo sa isa sa pinakamatandang kwento sa mundo. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara! At ating alamin ang lihim ng arko ni Noah at kung paano talaga ito gumana sa loob. Ayon sa kwento sa Biblia sa Genesis 6 verse 15, binigyan ng Diyos si Noah ng malinaw na instructions kung paano ito itatayo. 300 cubits ang haba, 50 cubits ang lapad at 30 cubits ang taas. Pag kinonvert ito sa sukat ng imperial system, ang mga sukat ay halos 443 feet ang haba, 50 feet ang lapad at 30 feet ang taas. Para sa comparison, ang haba ng ark ay kasing haba ng isang American football field at kasing taas ng isang 4-story na building. Bagamat mas maliit ito kaysa sa modernong cruise ship na umaabot hanggang 951 feet ang haba, kinikilala ng mga naval engineers ngayon na ang proportion ng ark ay perfect combination ng haba, lapad at taas para sa stability kahit sa matitinding wave sa dagat. Ang proseso ng paggawa ng ark ay may napaka-extraordinaryong hamon. Ayon sa biblical record, si Noah na mga 600 years old na noon ang namuno sa napakalaking proyektong ito sa loob ng 120 years, kasama lang ang tatlo niyang anak na sina Shem, Ham at Japheth at ang kanilang mga asawa. Alam naman natin ng mga panahong iyon ay wala silang access sa mga makabagong gamit tulad ng cranes, power tools o heavy machinery. Lahat ay ginawa gamit lang ang kamay na nangangailangan ng sobrang husay, talino at tiyaga. Ang materyales na tinawag sa orihinal na teksto na gopher wood ay hanggang ngayon ay misteryo pa rin sa mga eksperto. Ayon sa mga nangungunang teorya, posibleng ito ay cypress, cedar o isang klase ng kahoy na extinct na ngayon pero kilala noon dahil sa tibay nito sa tubig. Ang pagpili sa kahoy na ito ay nagpapakita ng advanced na kaalaman sa tibay at kalidad ng materyales para sa dagat. Isa pang nakakaintrigang punto ay ang lokasyon kung saan ginawa ang ark, isang lugar na malayo sa dagat o malaking ilog. Sa paningin ng mga eksperto sa dagat, parang hindi ito practical pero pinapakita lang nito kung gaano ka-ekstraordinaryo ang proyekto na ginabayan lang ng pananampalataya sa utos ng Diyos. Ayon sa bagong research sa naval engineering, napaka-epektibo ng sukat ng ark. Ang 6:1 na ratio ng haba sa lapad ay kinokonsidera bilang ideal para sa stability sa malalakas na waves na nagpapakita ng advanced na kaalaman sa naval architecture. Sa loob, malamang ay pinatatag ito gamit ang mga long at cross beams para gumawa ng compartments na nagpapalakas sa tibay at struktura nito. Ang teknolohiyang ito ay halos kapareho ng ginagamit sa modernong paggawa ng barko na nagpapahintulot sa ark na kayanin ang lakas ng malalaking alon. Ang panlabas na bahagi ng ark ay malamang pinahira ng waterproofing na material, malamang ay bitumen, isang sangkap na nabanggit sa Biblia at matagal nang kilala dahil sa sealing properties nito. Mahalagang tandaan din na ang coating na ito para masiguradong hindi mapasukan ng tubig at kayanin ang mahabang biyahe sa matitinding kondisyon sa dagat. Pero may isang tanong na hindi maiwasan. Paano naging posible na maisakay ang lahat ng hayop sa mundo sa isang barko lang?
Malaki ang Ark, oo, pero limitado pa rin ang espasyo nito. Taliwas sa popular na paniniwala na milyon-milyong hayop ang sakay, ipinapakita ng mga bagong pag-aaral na mas makatotohanan at nakagugulat ang bilang. Ayon sa research, around 6,800 na hayop lang ang sakay ng Ark, malayong mas mababa sa iniisip ng marami. Ang kaibahan ay dahil sa isang importanteng distinction, ang pagitan ng biblical kinds at modernong species. Sa Hebrew, ang ginamit na salita ay min na tumutukoy sa mga ancestral group, hindi sa bawat specific na species gaya ng pagkakakategorya natin ngayon. Halimbawa, ang canine kind ay kinabibilangan ng ninuno ng mga lobo, aso, foxes at coyotes, kaya hindi na kailangan pang isakay ang bawat isa. Ayon sa taxonomic studies, may mga 1,000 na pangunahing klase ng hayop sa lupa at himpapawid na kailangang iligtas. Dahil iniutos na kumuha ng isang pares ng bawat klase, lalabas na mga 2,000 animals lang iyon. Tumataas ito sa around 6,800 dahil sa espesyal na utos na kumuha ng 7 pairs ng mga tinatawag na clean animals, yung mga ginagamit sa sakripisyo at pagkain. Dahil dito, mas naging madali at praktikal ang logistics. Ang mga insekto, hayop sa dagat, at mga halaman ay hindi na kailangang isama dahil kaya nilang mabuhay sa baha. Halimbawa, ang mahigit 400,000 na klase ng beetles ngayon ay maaaring nagmula lang sa iilang ninuno na sakay ng Ark. Ayon sa kwento sa Biblia, ang mga hayop ay pumasok sa Ark ng dalawa-dalawa sa sarili nilang paraan na parang may kakaibang migratory behavior. Dahil dito, hindi na kailangan panghulihin ni Noah ang bawat hayop, kaya mas naging madali ang operasyon. Ang loob ng Ark ay inayos sa praktikal at maayos na paraan. Hinati ito sa 3 palapag para sa iba't ibang kategorya ng hayop. Ang pinakamababang deck ay para sa pinakamalaki at pinakabigat na hayop para sa stability. Ang gitnang deck ay para sa mga medium-sized na hayop at ang itaas na deck ay para sa maliliit na hayop at mga ibon. Bawat compartment ay inangkop sa pangangailangan ng mga hayop na nandoon. Ang mga hayop na kumakain ng damo at mga hayop na kumakain ng karne ay hiwalay para iwas gulo. Ang mga reptile at amphibians ay may environment na kontrolado ang klima, habang ang mga ibon ay may espesyal na espasyo sa pinakataas ng barko. May matibay na ebidensya na karamihan sa mga hayop na dinala sa Ark ay mga bata pa o hindi pa fully grown. Dahil dito, mas kaunti ang espasyo at pagkain na kailangan. Mas madali rin silang alagaan at mas konti ang basurang nalilikha. Pati mga dinosaur na iniisip nating malalaki ay maaring kinatawan lang ng mas maliliit at mas batang hayop. Ang maingat na pagpili ng mga ninunong klase ay nagpapakita ng sobrang galing na pagpaplano. Ang mga modernong genetic studies ay nagpapakita na posible talagang lumitaw ang dami ng hayop na meron tayo ngayon mula sa kaunting breeding pairs lang gamit ang mabilis na speciation pagkatapos ng baha. Ang napaka-komplikadong operasyong ito ay isinagawa ng 8 tao lang. Si Noah, ang asawa niya, ang 3 niyang anak, at ang mga asawa nila. Ang kakayahan ng maliit na grupong ito na alagaan ang halos 7,000 na hayop ay nagpapakita ng sobrang taas na antas ng organisasyon at ayon sa pananaw ng Biblia, malinaw na patunay ng gabay ng Diyos. Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.